Tayo kaya ay madadatna ng Panginoon na gising katulad ng 5 matalinong birhen? Amen. O tayo kaya ay madadaanan ng Panginoon na tulog? Gaya nung 5 mangmang na birhen. Imagine nyo mga kapatid, kung atin pong titignan ng Bible, magtataka ka. Sa kapal-kapal po ng Bible na ito, mula Genesis hanggang Malakay, ang lahat ng patungkol ng ito ay tungkol kay Kristo. Is that an amen? Amen. Sa Genesis chapter 1, makikita mo na si Jesus Christ is the Creator. Sa Genesis chapter 2, makikita mo na nung pinanganak si Eva at nanganak siya, ang sabi niya, meron akong lalaki galing sa Panginoon. Ang sabi sa Patriarchs and Prophets, akala niya si Jesus Christ na yun na pinanganak niya. At ever since then, brothers and sisters, hanggang sa Exodus na si Moises ay umupo sa bato para hindi siya mangalay. Hanggang sa mapait na tubig ang tinapon ay ang puno para tumamis. Hanggang sa tinapay ng mana sa umaga. Ang bawat istorya na nagpapatunay dito po sa Lumang Tipan ay lahat patungkol kay Hesus Kristo. Amen. Do you agree? Amen. Ang problema, nung siya ay dumating na, alam kaya ng buong Israel ang kanyang pagdating. Mga kapatid, pansinin niyo po ito sa Luke. Kuya, pwede pakibasa. Luke chapter 2. Huwag po kayong mag-alala, maiksi lamang po ang aking pagsasalita. Okay lang po ba? Luke chapter 2 verse 7. Mga kapatid, tingnan niyo po. Umiikot ang ekonomiya ng Hudyo sa paghintay sa pagdating ng Mesiyas na tagapagligtas. But just imagine, nung siya po ay ipinanganak na, pansinin niyo po ang sulat na ito. Ang sabi po, at kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki. At ito'y binalot niya ng mga lampin at inihaga sa isang pasabsaban. Take note, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tulong niya. Sa dami ng tao para mag-observe ng Passover, Mami, walang tao na kahit isa ang naghanda ng kwarto para ibigay kay Mary para ipanganak ang tagapagligtas. Saan siya ipinanganak? Meron po ba rito pinanganak sa Sapsapa? Baka mga mamahaling pangmayamang mga ospital pa po. Pero imagine nyo mga kapatid, nung si Kristo ang tagapagligtas na hinihintay ng buong ekonomiya ng Lumang Tipan, nung siya ay dumating, hindi handa ang mga Hudyo. Walang tuluyan sa kanila. In fact, nung pinanganak na ang Panginoon, pansinin niyo po sa Mateo 2. Nung siya'y pinanganak na, alam niyo ba mga kapatid, ang nagsabi pa nang siya'y pinanganak na, hindi mga Hudyo. Sino po nagsabing pinanganak na siya at doon pa nagising ang mga Hudyo? Sino po? Matthew chapter 2, verse 2. Pag ako po'y tumigil, basahin niyo po yung susunod na isang salita at itutuloy. Tingnan po natin. Saan naroon at ipinanganak na hari ng mga kapatid, basahin. Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya isambahin. ang tanong, sino po ang nagtatanong nito? Yung matatalinong tao. Ang tanong, Hudyo ba sila? No. Sila po'y mga pagano. Pero isang sampal sa mga Israelita na ang nakakaalam pa ng malinaw na pagdating ng Panginoon ay hindi ang kanyang sariling bayan, ngunit ang mga pagano na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ano po ang sabi sa susunod na verse 3? Tingnan niyo po mga kapatid. Ang sabi po rito, nang marinig ito ng haring si Herodes ay nagulumihanan siya at pati ng buong Jerusalem. Imagine niyo dito, naguluhan sila. Jerusalem is the capital of Israel. Dapat dyan naghihintay yung pagdating ng Mesiyas. Ang problema po ma'am, ultimong sila nataranta. Ang sabi nila, Ipinanganak na pala. At siyempre, kung ano ang ulo, yun ang katawan.
Tignan niyo po ang lagay ng buong mga pastor at buong mga Israel sa susunod pong verse, sa verse 4. Mga kapatid, tignan niyo ang sabi. At pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at mga eskriba ng bayan ay sinayasat niya sa kanila kung saan kaya ipinanganak ang Kristo. Mga anak na kabataan na nandito, hindi ba sampal sa Israel yun? Na sila na nagpapatuloy at sila na tanda ng Mesiyas. Nung dumating na ang may alam pa, pagano, at ultimong mga Christian, mga leaders nila, hindi alam na nandyan na pala ang Mesiyas. Mga kapatid, ang ganda ng sulat ni Ellen White. Ang sabi niya po sa Desire of Ages, sa lupain kung saan kaluwalhatian ng Diyos ay nahayag. Nahayag po ba ang kaluwalhatian ng Diyos sa bayan ng Israel? Nahayag ba? Yes? Paano nahayag? Naalala niyo po ba nung sila po ay nasa wilderness? Pagising nila sa umaga, may pagkain na. Amen? Pag sila'y naglalakbay para hindi sila maarawan ng sinag ng araw, anong pinadala ng Panginoon? Merong ulap. At mga kapatid, sa gabi, dahil maraming mga ahas at alakdan, nagpadala ang Panginoon ng apoy para habang natutulog sila, binabantayan sila. Just imagine the blessings of Israel. And the greatest blessings, man, that they receive is they are the depository of God's law. Sa kanila binigay ang kautusan ng Panginoon na umaalab sa Mount Sinai. Pero imagine niyo po, nung dumating na mismo si Jesus, hindi nila alam. Ang sabi dito, ang liwanag ng propesiya ay sumikat. Ang mga anghel ay dumating. Ang malapit na pagdating ni Kristo ay inihayag. Narinig ng mga tagapag-alaga ng tupa. Narinig kay Zacarias at kay Elizabeth na ipapanganak niya si John the Baptist na magsusuplong ng daan para sa Mesiyas. Pero tingnan niyo pong sabi sa Desire of Ages 43, napakaganda. Ngunit, ang Jerusalem ay hindi naghahanda na tanggapin ang kanyang manong. Wow. Brothers and sisters, hindi sila naging handa. Ang malaking tanong, alam niyo po ang sabi po dito sa Review and Herald, February 18, 1890. Napakaganda po. Ang sabi po rito, ang mga pagsubok sa mga anak ni Israel at ang kanilang salubin. Bago ang unang pagparito ni Kristo ay paulit-ulit na inihaharap sa akin. Wow! Sabi ng Holy Spirit kay Ellen White, paulit-ulit niyang ibinibigay ang liwanag ng first coming ni Jesus Christ sa kanya. Bakit? Ang sabi rito, upang ilarawan ang posisyon ng mga tao ng Diyos sa kanilang karanasan bago ang ikalawang pagparito ni Kristo. Amen. Is that an amen? Amen. Amen. Ang problema ni Ellen White nung tinatag ang Seventh-day Adventist, nung 1890 yung vision, 1844 tayo, alam niyo po yan, 1863 naging official. But the problem is, nung 1890, may vision siya. Anong vision niya? Yung hindi naging handa ang Hudyo nung unang pagbabalik ng Panginoon. Marami rin po sa atin magiging ganun ang estado. Is this a solemn truth? Is this a solemn truth? Is this worth waking up? Look at my words. Is this worth waking up? Yes. Ang testimonya ba ng salitang ito ay dapat magpagising sa atin? Yes. Sapagkat sinasambi dito kung gaano sila hindi kahanda sa unang pagbabalik niya. Hindi alam ng mga pari, hindi alam ng kaharian, hindi alam ng bayan, pinanganak sa sabsaban. Ang sabi rito, sa pangalawang pagbalik ng Panginoon, may mga tao rin na nasa katotohanan magugulat. Dumating na pala ang Panginoon. Lumabas na pala sa banal na dako ng Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, 3 lamang po ang ibibigay po ng inyong lingkod sa tantaling ito. Kung babasahin po natin ang kabuuan nitong Desire of Ages, page 44, inilaad po doon ng ating propetisa yung 3 dahilan
kung bakit yung mga Hudyo hindi naging handa. At makikita niyo po yun sa panahon po natin ngayon. Alam niyo po ba kung ano yung number 1? Mga kapatid, 5 minutes bawat isa. Kaya in 20 minutes tapos po tayo. Gusto niyo po ba yun? Kasi balita ko ho, ang Bahayang Church, pag alas 12 na, magugutumin daw. Totoo ba yun? Ito? Ay, hindi. Very good. But you know, number 1? What is number 1? Magugulat po kayo. Ito yung problema nila. Number 1, sabi po sa Desire of Ages, page 44. Ngunit sa kanilang pakikibaka, para sa kayamanan at makamundong karangalan, ay hindi sila napaghandaan para sa pagpapahayag ng Mesiyas. Aray. Ano raw po dito? Dahil sa kayamanan at sa makamundong karangalan, nawala ang interes nila sa paghihintay, pag-aaral at pagbabantay sa pagdating ng Mesiyas. Tunay bang nakakabulag ang pera? Mga kapatid, sumagot naman kayo. Tunay bang nakakabulag ang kayamanan? Sino po magsasabing yes? At tunay bang nakakasipsip ng lakas ang mundo? Yes. Alam nyo, Tito, minsan hindi na natin kailangan lumayo. Kaya mga kabataan po ngayon, Mami, ang laging hawak cellphone. Nagluto lang ng itlog, magpipicture na. May bago lang na kung ano-ano magpipicture. Alam niyo po ba anong sabi ng JAMA na Journal for American Medicine? Ang sabi po ng pag-aaral, normal daw sa isang tao magpicture sa kanyang muka ng 1 o 2 beses sa isang araw. Pero pag 3, pataas ka na nagpipicture, may tama ka na raw. And they call it narcissism. Pagmahal sa sarili. At sabi po sa messages to young people, it is a species of idolatry. Alam niyo po yun mga kapatid, minsan pa nga di ba pagka nagpipicture nakaganyan, minsan parang bali yung ulo. Minsan naman parang di nakatingin. But you see, brothers and sisters, most of us, wala ngang rebulto ng Diyos-Diyosan o ni Baal o ni Bathala dito sa church. Pero ang sabi po sa Spirit of Prophecy, ang rebulto na ay wala sa labas kung hindi nasa puso. Is that true? Yes. The Bible is very clear. Hindi ka makakasamba sa 2 Panginoon. Impossible. Hindi ka makakapaglingkod sa Diyos at sa kayamanan o sa mga bagay sa mga mundo. Hindi mo ba't sabi sa Santiago, mga kapatid, ang pakikiayon sa mundo ay pakikipag-alit laban sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, hindi po ba't nakakapagtaka? Kaya niyo po ba i-dare ko kayo mga kapatid na lahat ng cellphone niyo ilagay niyo dito sa harap? Kaya niyo ba? Yes. Kaya niyo? Kasi uuwi ko na? No. You see, the problem, tita, with our cellphone, I tell you, I dare you. Ngayong oras na to, yung cellphone mo, hawakan mo lang. Ilagay mo lang sa lap mo. Pag nag-notify, nag-vibrate, huwag mong gagalawin hanggang lumubog ang araw. Kaya mo? Yes. Yes. There? Yes. Kaya mo? Yes. Kaya talaga? Yes. Taas ang kamay ng kaya. Taas po. Very good. Another day. Pag naitawid mo ngayong araw na hindi ka nag-check ng cellphone, bukas ulit, isang araw na naman. Hindi na pwede. Saturday na naman. Pero noong unang panahon, alam niyo po, ang cellphone naman ay 3310, 5410, at 3210 ang Nokia. Naalala niyo po yun? Naalala niyo po yung beeper, mga kapatid? Na dati mayaman lang may tututut.
Ay, mayaman yun. Naalala nyo yung ganun kalalaking cellphone, hindi nyo 3 inabutan yun. Naalala nyo, Tito, pag nasa Makati ka, alabang ka, ilalabas mo cellphone mo, igagano mo yung satellite, Motorola. Mayaman ka na. But you see, brothers and sisters, the purpose of the cell phone is just to text and to make tawag. I have nothing with cell phone. Kami ho'y nasa ministry ng cell phone. But the problem is, 90% ginagawa nating masama, 10% lang ang mabuti. And brothers and sisters, pagka nakakita ka ng masama ang bata, may pag-aaral, sir, ang bata pag nakakita ng masama sa cellphone, it retains on his mind for 20 years. Just imagine that. Just imagine that. Tapos sa panahon ho natin, mami, ang daming bata. Yung aking pong pamangkin, 3 years old pa lang po. 3 years old, parang gano'n lang po mismo. Kinukuha ko cellphone, mas marunong pa sa akin gumano. At may collection siya ng SpongeBob, tsaka yung Shark, ano ba yun? O alam na alam niya. So what do we mean, brothers and sisters? The Lord is calling upon us a holier ground that if we really are expecting the coming of Christ, hanggang sa ating mga tapik-siling na buhay, dinadala po natin ang kabanalan. Pwede ba yun? Tito, pwede ba yun? Banal tayo pag sa church? Ang hahaba ng suot natin pag sa church? Naka-jet tayo sa church? Nag-music tayo ng sadyang karapat-dapat sa church? Pero pagkatapos ng church service, pag ordinaryong araw, ang mga music natin sa ating bahay at kotse ay hindi pan-church. Hindi kaya dalawang opinion nyo? Ang pananamit natin dito ay amen, pero pag sa labas ay, you know what I mean? The one thing good with Christ is because He is consistent. Is that an amen? Amen. Jesus was always consistent. The reason why He has power, and when He speaks, no man speaks, sabi sa Bible, is because, tita, He is consistent within and without. Amen. When you say consistent, hindi mo siya pwedeng i-bend sa integrity. When you say consistent, kahit siya lang mag-isa, kung ano yung nakita mo ng maraming tao, yun din yung makikita mo pag walang tao. Kapatid, sorry, okay lang ako magsalita. Amen. Amen. Baka masaktan mo kayo, natatakot ako. Okay lang po. Amen. Okay lang po bang... Sabi po kasi ng isang pastor na nagturo sa akin dito, Pastor Manyas, Pastor Mangilima, pag ikay magsasalita, huwag mo lang dapat himasin ang mga miyembro. Purutin mo rin sila. Okay mo bang mangurot? Amen. Tawa to ng tawa. Tingnan, okay lang ba mangurot? Yan. Okay lang ba mambato? Okay lang bang manampal? Brothers and sisters, to tell you honestly, and sorry for this word, marami po sa atin parang pagong. Ang pagong lumalabas ang tunay na kulay at siya pag siya lang mag-isa. Have you noticed in the Bible, many times the Bible po nire-reprimind ng Panginoon ng hypocrisy. When you say hypocrisy, the secret things is different from the open things. That is why in the Bible, in Ecclesiastes chapter 12, ano po sabi? The whole duty of man is what? Dadalhin ng Panginoon ang bawat lihim na bagay, mabuti, maging ito'y masama o maging ito'y mabuti. Kaya nga po sabi ng Panginoon, mga kapatid, napakaganda ko. Ang sabi po rito, babasahin ko lamang po. Okay lang po kung magbasa tayo ng Bible verse? Amen. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Tignan po natin yung buhay ng ating Panginoong Jesus. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Sabi po rito, mga kapatid, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo na bagaman siya'y mayaman, question, mayaman ba si Jesus Christ? Yes. Gaano kayaman si Jesus Christ? Gaano kayaman si Jesus Christ? Sabi po sa Psalms 103, the earth is mine and the fullness thereof. Wow! Akin ang mundo at ang lahat ng laman na ito. Ang sabi po sa Isaiah, akin ang langit ng pinakalangit. Wow! Sabi ng Panginoon, akin ang langit ng pinakalangit.
Alam natin bilang Adventist, tatlo ang langit. Amen ba? Amen. Ang sabi ng Diyos, akin lahat yan. Amen. Pero ang pinaka nakakarimarim sa lahat sa Ezekiel at sa Isaiah, pinakita ko lang si Jesus nasa trono. Ang word po ni Isaiah at ni Jeremiah, napapaligirin siya ng 10,000, tig sa 10,000, libo-libo mga awa. Ang sabi doon, lahat sila sumasamba sa Panginoong Jesus. Pero tignan niyo po ang sabi. Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo na bagaman siya'y mayaman, look at the word, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo. Question. Kung si Jesus ba ay nandito po sa lupa, nagpakadukha po ba siya? Amen. Gaano kahirap si Jesus? Gaano kahirap mga kapatid? Alam niyo po ang sabi mga kapatid? Ang ganda po ng sabi dito. Luke chapter 2 verse 12. Pakibasa po. Luke chapter 2 verse 12. Ang sabi ho rito mga kapatid, at ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda. Tignan niyo ho mga kapatid. Ano ang tandang ibinigay ng Diyos sa sanggol na bata? Ang sabi, masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot sa lampin at nakahiga sa isang sabsaba. Sabi po sa Desire of Ages, hinahanda raw ng Holy Spirit at ng Anghel yung unang makakakitang mga tagapagpastol kay Jesus. Anong paghahanda? Hinahanda niya kasi ang makikita nila hindi bata na nasa mayamang higaan. Kung hindi bata na nakahiga sa mahirap at marumi at mabahong sabsaban. Kapatid, nakakahiya, no? Samantalang tayo minsan dito, Israel, angal ng angal. May pagkain pa, umaangal na. May tubig pa, ina-anticipate ang future, umaangal na. Kaya nga mga kapatid, napansin niyo po, pag ang isang tao pala angal, kahit may blessing siya, hindi niya na-appreciate ang blessing niya. Is that an amen? Amen. Ano pa? Batang-bata pa lang ang Panginoon. Imagine mo, kuya, pinanganak siya sa sabsabang marumi. Kami po'y nag-alaga po ng kambing sa Antipolo. Alam niyo ba ang kambing mayat-maya dumudumi? Ewan ko ba sa kambing, hindi, kahit gabi, may nahuhulog na parang bilog-bilog. Kahit gabi dito, pagising mo magugulat ka, tatambad sa iyo, kalat na kalat, ang baho-baho. Lalo na po ang baka. Ay talagang pagka nilabas yan, mukha mo talaga yung makokobera ng dumi niya. Pero magugulat ka ate, si Jesus Christ, ipinanganak siya sa kulungan ng hayop. Gano'ng karumi? Gano'ng kabaho? Bata pa lang siya, kahirapan na. Bata pa lang siya. Just imagine that. Ginawa niya yun para sa atin. Tapos mga kapatid, tignan niyo. Buksan niyo po ang Bible niyo sa John chapter 1 verse 46. We're almost done. John chapter 1 verse 46. Nalaman po na may propeta na lumabas sa Nazareth. Tignan niyo po ang sabi po ng isang lalaki. Ang sabi po, at sinabi sa kanya ni Nathanael, mangyayari bagang lumitaw ang anumang magaling na bagay sa Nazareth? Nung meron daw hong propeta o Mesiyas na galing ng Nazareth, ang sabi niya, ha? Hindi ganun? Bakit? Kasi ang Nazareth po, nung time ni Jesus, lugar po ng mahihirap. When you say lugar po ng mahihirap, walang trade. Sabi po sa Spirit of Prophecy, it is known for robbers. Ano ba yung robbers sa Tagalog, ma'am? Ito raw ay kilala sa mga magnanakaw. Question. Pwede po bang pumili ng lugar ang Panginoon kung saan siya lalaki? Pwede po. Pwede. Ano? Bakit yun ang pinili ng ama niya? Yung pinakapangit na lugar sa Israel. Bakit po? Bakit po? Sagutin niyo po. Alam niyo po ano sabi sa Desire Pages? Sabi po doon, ma'am, ang tukso at hirap ay pasakit ay nabubuo sa isang tao ng katatagan at kasakdalan. Amen.
Ang ibig sabihin po mga kapatid, tunay kang magiging matatag sa prinsipyo pag lagi kang nasusubukan kung ang prinsipyo mo tama. Alam niyo po ibig sabihin ko mga kapatid. Hindi mo masasabi ni kayo may prinsipyo kung ang lagi mong kasama ay laging tama. Nasubukan niyo na pong masama sa isang taong pasaway. Amen po ba? Alam niyo po yan, yung naiirita kang tao. Di ba may ganun? Di ba? Meron po kaming kasama po sa trabaho sapagkat ako'y nagtatrabaho sa maliit na negosyo ng aking magulang. Ang sabi po ng isang staff, "Sir, aalis na ako. Hindi ko siya kayang tiisin." Hindi nag-resign, nag-tender ng resignation. Alam niyo po mga kapatid, paglipat niya na naman doon sa isang kumpanya, meron na namang ganun ang ugali. Nag-resign na naman siya. Ang problema dito, habang nag-resign siya, paikot-ikot mami, laging nakakatagpo siya ng ganung ugali. Eh di bumalik sa amin. "Sir, babalik na kami." "Bakit naman?" "Eh natanto ko sa buhay na ito, dapat pala, imbis na takasan mo, harapin mo. Kasi ako rin pala pasaway." Amen. So brothers and sisters, we can see that in the life of Christ, si Jesus po mismo, hindi po siya mayaman. Kaya nga mga kapatid, sa ating buhay bilang Kristiyano, kung tayo po ay naghihirap sa buhay na ito, tanggapin natin kasi ang paghihirap natin ay paghahanda sa pangalawang pagparito ni Kristo. Amen. Naniwala ho kayo? Minsan nga titay, mahirap ding mayaman masyado. Alam niyo ba mga kapatid, aminin ko sa inyo, mahirap masyadong lahat ng comfort meron ka. Bakit? Darating ang punto, mawawala sa iyong paghihintay sa Panginoon. Do you agree? Ang sabi nga po sa Bible, ang ganda-ganda. Pasensya na po kayo, hahanapin ko lamang. Ito ang sabi sa Matthew chapter 13, verse 20. Tignan niyo po yung salita. Kuya, pakiclick. Matthew chapter 13, verse 20. And we're almost done. "At ang nangasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita. Ngunit, ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan, ang daya ng mga kayamanan, ay siyang umiini sa salita at yaoy nagiging walang bunga." Kahit nakinig ka raw ng salita, pagkatapos mong makinig, busy ka na naman, darating ang panahon, iinisin niya yung alam mo. Ang word nga po sa ibang version ko, alam mo sabi, sinasakal ang salita ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, naalala niyo po si Lot, yung kanyang asawa. Question, anong payo ng anghel sa asawa ni Lot? Anong payo po mga kapatid? Pag lalabas ka ng Sodom, anong payo? Huwag lumingon. Tanong, nung siya'y nakalabas na at tumatakbo na at papalayo, ano ang ginawa ng asawa ni Lot? Ano nangyari sa kanya? Ang sabi po sa bagong tipan ni Pablo, remember Lot's wife. Why? Kasi tita possible pala yun. Kahit wala ka na sa mundo, kahit ang katawan mo ay malayo na sa mundo, pero marami sa atin na iiwan ang puso sa mundo. Is that the name of it? Is it possible nasa loob tayo ng church pero habang nakikinig ka yung isip mo lumilipad sa mundo? Possible ba yan? You are physically present but you are spiritually absent. Amen po ba? Pangalawa ho, bukod sa kayamanan, ito maganda. At sabi po sa Desire of Ages 44, second to the last, kung kanina kayamanan, itong pangalawa, kaya pala hindi nila napagtanto ang Panginoon dahil, sabi po rito, ang mga pusong makasarili. Ano pong English ng makasarili? Selfish. Wow! Selfish. Pag ikaw pala ay selfish, mawawala sa mindset mo yung second coming ni Jesus Christ. Totoo ba to? Marami bang selfish? Magkapatid ba yung salitang selfish sa selfish? Ayun na yung salita. Ang sabi dito, ang mga pusong makasarili at nalulung sa mundo ay hindi nagalaw ng kagalakan ng pagdating ng kanilang Panginoon. Kaya nga mga kapatid, kung titingnan nyo sa Luke chapter 21 verse 34, basahin po natin. Saan tayo pinag-iingat ng ating Panginoon?
Luke chapter 21, verse 34. Napakaganda. At sabi po rito mga kapatid, tignan nyo, kanino tayo pinag-iingat? At sabi po, datapwat, mag-ingat kayo sa inyong Sarili. Bakit sa dinami-dami ng dapat mong pag-ingatan, yung sarili mo pa? Bakit po? Alam niyo, sabi po sa Spirit of Prophecy, ang pinakamabigat na kaaway ng tao na haharapin niya in a lifetime is yung sarili niya. And alam niyo po, Mami, hindi ka papanik sa langit kung hindi patay ang sarili mo. Narinig niyo po si Pablo, ang sabi niya, lagi akong namamatay. Narinig niyo po si Jesus, ang sabi niya, kung sino man ang gustong sumunod sa akin, ano po yung unang gagawin? Tanggihan ang kanyang sarili, kuhanin ang cross, tsaka sa sumunod sa akin. Ibig sabihin, ate, hindi ka pala makakasunod kay Jesus hanggat hindi mo tinatanggihan yung sarili mo. Ang problema po sa atin, maraming sumusunod sa atin, buhay na buhay ang sarili. Amen ba? Kaya ang hirap-hirap maging Kristiyano, bakit? Buhay ang sarili. May 3 bagay na warning. Ano raw yun? Ingatan ninyo ang inyong sarili, baka mga lugbog kayo sa inyong mga puso. Eto na, sa katakawan. Sino po ang matakaw dito? Sagot ko pala. Sino ho matakaw dito? Taas ang kamay? Wala po sumasagot. O sige, ibahin ko yung tanong ko. Sino rito ang kumakain ng higit sa 3 beses sa isang araw? Ba, wala pa na mga bait ng church na ito. Merienda. 10 beses sa araw. Wow! Si Mami 10 beses. Pero ang sabi rito mga kapatid, hindi nyo ba napapansin, may connection ang pagkain mo at dami ng pagkain mo sa paghintay mo sa Panginoon. Hindi nyo napansin? Have you not noticed, every time na may gagamitin ng Panginoon na propeta para magbigay ng mensahe niya, ang unang sinasabi ng anghel sa mga magulang, bukod sa mensahe ng tao, yung pagkain niya. Pag masubrang kasi magkasakit. Napansin niyo po ba kay John the Baptist? Nung yung anghel nagpakita, anong payo niya? Siya'y gagamitin ng Panginoon at siya'y kukubkuban ng banal na Espiritu. Ngunit, huwag mo siyang paiinumin ng alak at huwag mo siyang papakainin ng karumal-dumal. Napansin niyo po si Samson? Ano pong sabi kay Manoah ng anghel? Gagamitin siya ng Panginoon. Pero ano sabi? Huwag mo siyang paiinumin ng alak. Huwag mo siyang papakainin ng karumal-dumal. Ano ibig sabihin po nito mga kapatid? May relationship ang tiyan sa isip ng tao. Amen ba? Amen. The more na matakaw ka, the more na maburol ang discernment mo sa tama at mali. Amen ba yan? Amen. Ano po sabi sa Isaiah chapter 7 verse 14 and 15 kay Jesus? Mantikilya at pulot ang kanyang kakainin upang malaman niya ang tama at masama. Ang problema natin ngayon mga kapatid, ang sarap kumain. Masarap po bang kumain? Yes. Imagine mo, sa mga inasal, magbayad ka lang ng mura, ang dami ng kanin. Meron po sa amin sa Antipolo, magbayad ka lang ng 300 pesos, lechon all you can. Halo-halo all you can. French fries all you can. Fried chicken all you can. Ang hirap mga kapatid.